Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa. At ako nga po pala si Japula. Talagang puno ng bago at dagdag na kaalaman ang nagdaang BetaCon 2026 ng Team Battalion Alliance for the Newbies. Maraming impormasyon na mula sa isang respetadong judge na si RMGB ang ating napakinggan. Oo nga pala, isa siyang judge na IBC o International Beta Congress Certified at dati ring parte ng Team Battalion Alliance. At hindi ito basta-basta at talagang matututo ka sa mga sinabi niya. Nakakalungkot lang dahil kaka-video at kuha natin ng mga litrato ay hindi na natin talaga na-absorb lahat ng mga sinabi niya. Pero susubukan nating ibahagi ang iilan sa ating mga natutunan pa isa-isa. Una na nga rito ay kung paano natin malalaman ang edad ng isang betta fish, kung junior pa ba ito o adult size na. Sa mga betta shows kasi, magkahiwalay talaga ang kategory ng mga junior size sa adult size. Pero syempre, hindi lahat ng adult size na beta ay pasok sa regular size. Ito yung mga bansot. At meron din namang junior age pa lang ang beta pero pasok na ang size niya sa regular. At sa mga ganitong pagkakataon nga ay maaaring malipat sa ibang kategory ang isda mo. O di kaya ang worst, ma-disqualify kung sakaling magkamali ka ng entry sa size category. Ito na nga, paano natin malalaman? Ayon sa ating judge, ay makikita ito sa pattern ng fins ng ating mga isda, lalo na sa kanilang caudal fin o yung pinakabuntot nila. Kung susuriin nating maigi, ang caudal fin ng ating mga betta fish ay may makikita tayong parang mga ugat-ugat o linya kung saan nakakabit yung mga webbing. Kung makikita natin sa illustration, may 4 na maliliit na strand sa bawat dulo. Ito yung indikasyon na adult na ang betta fish. Makikita ito kung susuriin nating maigi ang ating mga isda at gagamitan ng magnifying glass. Sa kabilang banda naman, ang junior size ay may 2 strand lamang sa dulo, kagaya nito. Pero pagdating sa mga traditional na betta fish kagaya ng isang ito, kahit na adult na ito, ay 2 lang yung strand niya sa dulo at hindi umaabot ng 4. Para naman sa mga additional information patungkol sa traditional na betta fish, ay gagawan na lang natin to ng ibang video dahil kailangan pa rin natin itong alamin sa mga veterano na. At kung may mali nga sa mga impormasyon na naibigay ko, pakisabi naman po para maitama ang mga binabahagi natin, lalo na para sa mga baguhan. Follow for more tips and information at kung may tanong ka, pwede mo yan i-comment sa ibaba at susubukan natin yang sagutin. Ayun lang muna. Salamat sa lahat. Ingat, God bless and to God be the glory. Happy fish keeping sa bawat isa.